Magandang araw sa lahat ng makapanood sa atin. Sa lahat na nakasubaybay, itiit. May katanungan po kami. Ano ba ang nakikita po ninyo ngayon tungkol sa Pilipinas dahil nagpapatuloy pa rin ang kaguluhan po sa Senado, lalo na sa NBI, no? Kasi bago lang ni-read ang Davao dahil may roon po daw sa standard na mga pagawaan ng bakal. Kung totoo man ito, hindi po yan maganda kasi baka yung mga ginagamit natin dito na mga bakal ay yun po ang nakuhaan natin doon. Kaya medyo nakakabahala din ito mga idol dahil napakarami ngayon ang nag-alala sa kanilang nakita sa paglusob ni Matibag doon sa Davao. Mga idol, tandaan natin ang gumagawa ng kasamaan ay siya rin po mag-aani. Pero ang kawawa ang mga nakabinipisyo sa ginagawa nilang bakal dahil yun daw ang nangyayari noong niyanig ang Sarangani. Kaya maraming mga building daw ang gumuho dahil doon daw sila kumukuha sa Davao. Kaya tandaan natin mga idol, itong nangyayari ngayon, posibleng magbigay ito ng hindi magandang pagkaunawaan uli. Dahil parang gusto talaga nila na mayroon pong maibigay po na isyu patungkol sa mga Duterte dito. Nakakahiya po itong mga nangyayari mga idol dahil mismo dito nakatira si Vice President. Mga idol, pabala ngayon ng ating kaibigan, huwag tayo agad na maniniwala sa mga balita lang kaibigan. Limang kaani mga idol, sinabi ng ating kaibigan. Alam po ninyo, isa din po itong masama na ginagawa ng nagpatayo doon ng factory. Kung totoo man itong nangyayari, sana hindi ito paninira lang sa puri ng mga Duterte para lang mayroon kayong isisira sa kanila, no? Alam po niyo mga idol, mayroon pong isa ipapaabot si kaibigan ngayon patungkol kay BBM dahil napakarami po ang nagagalit sa atin dahil yung paghula, no? Kung babagsak, sabi ng iba common sense daw kasi sa 2028 hindi na si BBM. Oo nga, alam ko po yan mga idol na hindi na po siya ang presidente. Pero alam mo ba idol, kung haharangin nila ang eleksyon sa Pilipinas, alam mo ba kung maituloy po ba ang tawag dito takbuhan sa presidente? Ito po ang ating pag-usapan ngayon dahil mayroon po nakita si kaibigan ngayon na estilo ni BBM. Alam po ba ninyo? Magugulat kayo, sasabihin niya kaibigan. Grabe. Tinan po niyo, sinabi ng ating kaibigan. Ito nakita ko ngayon ang kalagayan ni BBM ngayon. Alam po niya ang kahahantungan niya. Pero tandaan ninyo kung ano man po ang ginawa ng tatay po niya noon, yun po ang susundin niya. Yun. Estilo ng kanyang tatay na si Ferdinand Marcos Sr. gagayahin daw ng anak. Sinabi ngayon ng ating kaibigan, ito po ngayon, mayroon po siyang gagawin po ngayon na mga matataas ang posisyon mga idol na mayroon siyang ibibigay na kabutihan o kagandahan o anuman niyang mga bagay na ibibigay para lang po madipinsahan siya. Tandaan po ninyo mga idol, matalino. Kaya alam po ni BBM kung ano po ang kahantungan niya. Kaya tandaan ninyo, hindi po basta-basta itong nakita ng ating kaibigan mga idol. Patungkol po ito sa nangyayari noong si tatay pa niya ang namumuno noong kapanahunan. Sa ngayon mga idol, nakita na ng ating kaibigan, tutularan niya ang tatay niya. Kasi ito na lang po ang pamamaraan para po ay move on pa siya dito sa pangyayari. Hindi pa natin alam mga idol kung matuloy ba ang eleksyon. Hindi natin alam, magmamarsyalo pa
Kapag nagkakaroon ng martial law, posible siyang magiging extinct. Yung tinatawag nila Prime Minister. Grabe. Darating po dyan mga idol, no? Salamat ninyo sa mga paalala. Guys, alam po ninyo ang nangyayari ngayon. Balikan natin sa Davao. Grabe po ang kanilang pangtutugis at para lang mayroon po silang maibato, no? Masaklap po ang nangyayari dahil hindi lang yan ang gagawin nila. Sinabi na po ng ating kaibigan, maghahanap talaga sila ng lusot para sa mga kalaban nila na masisira po ang reputasyon. Oo, sana po mga idol matuloy ang presidente sa eleksyon. At sana hindi itong nakita ngayon ng ating kaibigan na plano na puling magmarsyalo mga idol. Kapag nagkaroon ng marsyalo, i-extend na naman tayo. Ito po ang huling alas po niya na gayahin po niya ang kanyang tatay. Parang binigyan mo ng ano kaibigan? Parang binigyan mo ng idea. O salamat. Kaya sa lahat ng makapanood sa amin mga idol, alam po ba niyo kung bakit ipinapaabot namin ito? Para ma-aware kayo sa plano. Baka sa pagdating sa araw, biglaan ka na lang magugulat na bukas marsyalo na pala. Ito po ang sinabi. Hinulaan pa naman si kaibigan. No? Hinulaan pa naman ni kaibigan ang mangyayari sa Pilipinas. Mga idol, sigurado na ito na lang ang huli niyang alas ngayon. Nagagayahin ang pamamaraan po ng kanyang tatay. Lalo na alam niya ang mangyayari sa kanilang sarili kung magpapatuloy itong eleksyon sa 2028. Sigurado si BBM mga idol walang magagawa kung hindi niya gagayahin ang kanyang tatay. Salamat sa mga impormasyon. Hindi ko alam ito, no, mga idol, na itong nangyayari ngayon. Isa po ito sa magbibigay kaguluhan talaga itong nangyayari. Kaya kayo na lang bahala humusga. Sana hindi ito sain ng marsyalo. Kasi sinabi na ng ating kaibigan, wala nang ibang choice si BBM ngayon. Alam po niya ang kanyang kahantungan kung si Sara Duterte ang magiging presidente. Talagang mababawi talaga siya, no? Magbabawi. Sus, grabe. At saka, yung nakita ng ating kaibigan ngayon, mga idol, posible itong gagayahin po niya ang tatay niya na si Ferdinand Marcos. Posibleng magkakaroon talaga tayo ng marsyalo para walang eleksyon.